Hello po, magandang araw. Bali ngayon ay ituturo ko po sa inyo yung isa sa pinaka-accurate na way o kaya paraan para malaman talaga kung ilan ba talaga yung totoong internet speed mo sa bahay. Kasi ngayon, napakarami ng mga ISP o kaya naman ay internet service providers o yung nagbibigay sa atin ng mga internet service katulad ng Globe, ng PLDT, saka meron pang ang Converge, Signal at kung ano-ano pang mga legit, saka iba pang mga internet service providers. So, meron silang mga mga promo sa atin o kaya naman meron silang mga options kung ilan ba talaga yung gusto nating internet speed, halimbawa 5 Mbps, 3 Mbps, 10 Mbps, at kung ano-ano pa. So, lahat yun na mga internet speeds na yun ay merong corresponding na presyo. Mas mabilis na internet, mas mataas na internet speed, mas mahal din and mas malaki din yung ibabayad natin. So, halimbawa na lang, ako naka-connect ako, ang in-avail ko ay 5 Mbps sa Globe. Yung 5 Mbps na yun ay nagkakalaga ng 1,299. Meron ding mas mga mas mabilis pa. Kung gusto mo ng mas mabilis ng connection, kailangan mong magbayad ng mas mataas. Yung 10 Mbps, hindi hamak na, talagang mas mahal yun kaysa naman sa 5 Mbps. So ako, ang internet service provider ko ay si Globe, saka naka 5 Mbps, yun nga 1,299. Meron pa silang ibang options, yung 10, saka 15, and iba-iba pang speed na mas mahal. And lahat naman tayo ay may iba-ibang internet speed providers, yung mga sikat, yan Sara Globe, Sara PLDT, saka lahat naman tayo may iba-iba o may kanya-kanyang internet speed. Yung mga kumpanyas na yan, yung mga internet service providers na yan, yung mga kumpanyang yan, ay talagang iba-iba yung mga kanilang mga endorsements, iba-iba yung kanilang mga promotions, and iba-iba yung kanilang mga panghihikayat na sinasabi sa atin. Halimbawa, ito, yung 10 Mbps, napakabilis nito, yung 5 Mbps, napakabilis niyan, etc., etc. So, ngayon po, ay ituturo ko sa inyo kung paano ba talaga malaman kung ilan ba talaga yung actual na nakukuha mong internet speed. Kasi hindi ibig sabihin na ang nag-avail ka, yung kinuha mo ay 5 Mbps na speed all the time, yun talaga na internet speed ang ibibigay sa'yo or makukuha mo. Kasi napakadaming factors na nakakaapekto sa ating internet. Halimbawa, yung panahon, kung maulan, may bagyo, tapos yung number of users, kung madami yung mga gumagamit sa ating bahay, and iba pang nakakonect na device. So, madaming nakakaapekto. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano yun malaman, kung ilan ba talaga. So, ayan, connected na tayo sa internet. Yan, naka-Globe ako. So, ang gagawin natin, pupunta tayo doon sa browser mo. Okay lang kung sa Internet Explorer ka, sa Firefox, o kaya sa Chrome, okay lang kung kahit saan ka dyan. Ako talaga, ang kadalasan na ginagamit ko ay Google Chrome. Pero pwede naman nga na Explorer o kaya Firefox. Pares lang naman yun. So, i-open mo siya. Yung browser mo na gusto. Pagkatapos, i-type mo dyan, speed test. Ito, palaki natin para mas makita yan. Ito yung ita-type. Speed test. Ayan yung i-type ninyo. Yan. Speed test. So, kahit walang mga space yan, isang word lang yan na speed test. Yan po ang i-type ninyo. I-copy ko na lang.
Okay. Okay, i-copy ko dito sa taas. I-type ko speed test. Ayan na. Speed test. Pag na-type mo na yan na speed test, i-click mo lang yung enter sa ano mo, sa laptop mo o kaya computer. Yung word na enter. Enter mo lang. Okay, ayan na. Bale, lumabas na siya. Tapos, dito naman sa baba, meron ka ditong makikitang run speed test. Ayan. Yung run speed test, pwede mo naman yung gamitin. Okay lang yan. Pero ang talagang gagamit na mas accurate ay ito. Yan po. Si www.speedtest.net. Tapos, yan po na speed test by Ookla, the Global Broadband Speed Test. Yan po talaga yung ginagamit na pinaka-accurate na speed test para malaman mo yung totoong internet speed mo. Okay? Pagkatapos, pag nakuha mo na yan, mag-ano ka lang, left click. Okay. Yan. Left click. Ayan na, umiikot na siya. Pumapasok na siya. Ayan na. Yan na yung makikita mong dashboard niya. Wala naman dyan kailangan na gawin, mag-login. Kahit hindi ka dyan mag-login, wala ka dyan na account, okay lang. Tapos, dito, patapusin mo muna siyang umikot. So, kung halimbawa, ito yan. Kung umiikot pa siya ng umiikot, wag mo munang gagamitin kasi hindi magiging accurate yung internet speed mo. So, dapat, patigilin mo muna siyang umikot. Tapos, pipindutin mo lang yung go. Yan lang na go. Okay. So, i-point mo lang yung ano dito, yung cursor mo dito sa go. Tapos, iilaw yan, parang mag-highlight. Pero, meron ako sa inyong mga isasabing mga tips, mga techniques, saka mga strategies para talaga mas makuha mo talaga yung totoong internet speed mo. Pero ngayon, anuin muna natin ngayon, i-test muna natin ngayon. So, okay na, tumigil na siya, hindi na siya umiikot. Okay, pindutin natin yung go. Left click, pag naka-highlight na dito, mag-left click ka lang. Yan na. Meron ka dyan makikitang tatlo, yung ping, ayan na. Para siyang ano, para siyang yung sa, i-close mo itong naka-ano dyan, nakaharang. Yan. Para siyang yung ano, yung speedometer baga sa mga kotse o kaya sa mga motor o kaya sa iba pang vehicles. Yung style niya, para siyang speedometer, no? Ayan, no? Nakita na yung download, susunod yung upload. Tapos meron pang ping, ano ba yan? Tapos meron pang MS, ano ba yung mga ibig sabihin yan? Ayan. So, patapusin muna natin yung upload. Okay. So, ayan na yung resulta. Ayan. Yung ping ko ay nasa 30. Yung download ko ay 4.96. Yung upload ko naman ay nasa 2.6. Ito yung pinakamahalaga dyan, yung download. Okay, balik tayo. Doon. Ito. Ang ibig sabihin nitong ano, ibig sabihin ng ping, yan na P-I-N-G, tapos MS, yung MS na yan ay milliseconds. Okay, ang isang segundo ay may katumbas o equal sa 1,000 milliseconds. So, napakabilis niya. Basta ang MS ay milliseconds. Sa isang segundo, meron tayong 1,000 milliseconds. Yang ping na yan, ibig sabihin yan, 30 milliseconds. So, yan yung ano, yan yung sumusukat kung gaano ba katagal yung binabatong impormasyon o kaya signal galing sa atin papunta doon sa main server, yung sumusukat ng internet speed. So, ang ibig sabihin niya na ping na yan, mas mababa, mas mabilis yung internet mo. Okay, kasi kung mas ano yan,
Etong ping na ito, kung mas mababa yan, mas mababang time, ibig sabihin, kakaunti lang yung time na ginagamit para makarating yung signal galing sa atin, papunta doon sa server. Kung napakataas ng number niyan, halimbawa lang nasa 1,000 ms yan, o 1,000 milliseconds, o kaya 700, o kaya 800, 900, etc. Mataas yan. Ibig sabihin, matagal makarating yung signal na nagmumula sa atin papunta doon sa server yung nagtetest ng internet speed. So, ibig sabihin, basta kung the more na mas mas higher yung number, the more naman na mas mabagal yung internet speed natin. So, maganda kung ito ay napakababa. Sa iba nga, yung mga talagang sa computer shop, yung talagang mga naka-fiber na, o kaya napakabilis sa mga internet, usually nasa 1 lang yan, nasa 2, 3, etc. Mas mababa, mas maganda. Mas mababa yan na number na yan, mas maganda. Kasi mas mabilis na nakakarating yung signal nagmumula sa atin, papunta doon sa server and vice versa naman. Kasi pag ito na download saka upload, magkaiba yan. Etong download, ibig sabihin niya ng download, yan yung bilis na nanggagaling sa kanila papunta dito sa atin. Okay, halimbawa, may kukunin tayong file o kaya may i-download tayong file galing sa kanila, galing sa server nila o kaya galing sa ibang external sites papunta dito sa atin. Ganyan siya kabilis. Yan, kumbaga, siya, papunta sa atin, galing sa iba, galing sa labas. Kumbaga, yan yung tinatawag, kumbaga sa bahay natin, siya yung papasok. Siya yung pumapasok. Samantalang, ito naman na upload, ito naman yung palabas. Kumbaga, ito yung kabaliktaran ni download. Ito si upload, yung signal natin, papunta doon sa server o papunta sa ibang external sites o ibang external links. Ganun yun. Kumbaga sa bahay, kung eto si download, siya yung papasok. Eto naman si upload, siya naman yung palabas ng ating bahay. Pero, sa tatlong yan, ito talaga yung pinaka-importante, si download. Ako, bali yung internet service provider ko, yung binibigay sa akin at yung binabayaran ko kay Globe ay pang 5 Mbps na speed. So, ang speed ko ngayon ay nasa 4.82. So, not bad. So, okay naman siya. Kasi talagang namamaximize ko and nagagamit ko talaga. Kasi yung binigay nila is 5. Yun yung binabayaran ko. And ang nagagamit ko is 4.82. Kumbaga malapit na siya sa kung ano talaga yung binabayaran ko, which is 5. Ibig sabihin talagang sulit naman. Pero may mga dapat po tayong sundin para talaga mas malaman mo kung ano talaga yung internet speed mo. Kasi pwedeng hindi yan maging accurate nang dahil sa mga bagay na susunod ko mga isasabi. Unang-una, dapat pag nagtitest ka ng internet speed, dapat ikaw lang yung gumagamit. Halimbawa, nasa iisang bahay, kung madami kayong users, may mga gumagamit, yung mga kapatid mo, at kung sino-sino pang tao na gumagamit sa inyong bahay, ay patigilin muna ninyo, ipa-off muna ninyo yung kanilang laptop, yung kanilang cellphone, tablet, at iba pang mga gadgets na kumukonsumo at gumagamit ng internet data, kasi yun yung makakaapekto sa pag-test mo ng internet speed. So, yung magiging resulta ay hindi accurate kasi may gumagamit din na iba. So, yun yung unang dapat gawin. Kung nasa isa kayong bahay, isa lang yung magte-test. Wag yung magsasabay-sabay, and dapat walang gumagamit na iba, naka-off yung ibang device. Bali, sabihan ninyo yung mga kasama ninyo sa bahay, i-off muna, i-turn off muna yung device, o kahit hindi i-turn off, basta i-disconnect. Hindi naman kailangan talagang, halimbawa, yung tablet na ginagamit ng kapatid mo, yung cellphone na ginagamit ng pinsan mo sa bahay mo, hindi naman nangangailangan talagang i-turn off, i-shut down o sarahan, basta i-disconnect lang sa internet.
Okay. Yan yung una. Pag na-disconnect na lahat sila disconnected na sa internet mo sa bahay, ikaw lang yung mag-connect. Okay. Tapos paka-open mo, i-open mo yung browser, yun yung una. Yung susunod naman na dapat nagawin ay walang ibang naka-open na browser. O wala ka dapat na sinesearch, halimbawa YouTube, Facebook, hindi yon. Halimbawa dito may nanonood ka ng video, YouTube. Okay, YouTube. Okay. Halimbawa, nanonood tayo ng YouTube, tapos magte-test ka. Wala dapat na naka-open. So, i-play natin ito. Okay. Halimbawa, yan, naka-open yung yung YouTube mo. Nanonood ka ng pahinaan natin yung sound. Okay. Ayan. Halimbawa ay nanonood ka ng video, tapos mag-i-speed test ka. Hindi dapat yun ganon. Dapat walang ibang browsers o kaya wala ka dapat na sinesearch na iba yan. So, walang mga ganyan dapat. Naka-close siya lahat. Yan, paano mo malalaman na naka-close lahat? Nakikita naman dito sa may taas. Ayan. Eto. Kung nakikita ninyo ay walang ibang naka-open. Yun lang talaga. Yan. Yun lang ang i-open mo. Speed test. Walang ibang browsers dyan na naka-open, walang piniplay, yan. Tapos, i-open mo na siya. Pag na-open mo na siya, then, may mga lalabas dyan. Dito sa baba, i-close mo yung close ko kanina para hindi siya makasagabal. Yan, close mo yan. And yung kung ano-ano pang iba pang makakasagabal dyan. Tapos, eto, ayan, nakikita ninyo, umiikot pa. Huwag ka munang mag-test nang umiikot pa yan. Antayin mong tumigil yan. Ayan. Bali, tumigil na siya. Hindi na siya umiikot. So, ayan. Tapos, ang isa pa sa mga tricks ko na para malaman mo talaga kung kung ilan talaga yung totoong internet speed ay dapat i-test mo siya ng mamaaga. Ano ba ibig sabihin ng mamaaga? Yung magdamag na mag-uumaga na yun, mga siguro 1 a.m., 2 a.m. kasi dyan sa mga oras na yan na 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m. dyan talaga yung talagang nandyan yung pinaka-peak ng internet speed natin. Kasi kung itetest mo siya na halimbawa 11 a.m. ng umaga, pag 11 a.m. ng umaga, ang daming kahit kahit naka-off yung mga device, kahit naka-disconnect yung mga gumagamit sa bahay mo, meron pang mga ibang taong lalong-lalo na sa paligid natin na gumagamit ng internet. So, yun yung isa pa sa mga tricks ko. Dapat gawin mo ito na mag-uumaga. Ang pinaka-ideal time na ginagawa ko to ay 2 a.m. o kaya naman 3 a.m. Pwede naman 1 a.m. Okay lang, 1 a.m. Pero ang pinaka-talagang ideal na ma-recommend ko sa inyo and makakapagbigay talaga ng accurate na result na proven ko na talaga ay 2 a.m. o kaya naman ay 3 a.m. Yun yung oras. Next, ang susunod na tips and ang susunod na tricks na ginagawa ko ay susundin mo o kaya gagawin yung tinatawag kong Magic 8. Bali, gumawa ako ng strategy na kung tawagin ay Magic 8. Ano ba yung ibig sabihin ng Magic 8? Bali, ang Magic 8, kukunin mo yung average ng internet speed mo sa loob ng isang buwan para talaga malaman mo talaga kung ano talaga o ilan talaga yung average na internet speed mo. Ganito ang pag-ano ng Magic 8 na ginagawa ko. Punta ka sa calendar o kaya kalendaryo mo. Ayan. Ito yung kalendaryo ko. Diyan. Ito. Bali, itetest ko siya ng 8 times. 8 beses kong itetest yung internet speed sa loob ng 8 araw, sa loob ng isang buwan.
ililista ko yun at kukunin ko yung average. So, usually, ginagawa ko yun sa loob ng isang buwan, sa loob ng 8 araw. Kaya nga, Magic 8, 8 times. Ito yung kalendaryo mo. Yan. Ayan baga. Diyan mo siya gagawin. Every Monday, 1, 2, 3, 4. Every Monday mo siya gagawin. Saka, every Friday. Kumbaga, yung square na yan, ayan. Itong square na to. Yan yung technique. Diyan mo siya gagawin sa square na yan. Bale, sa October, ito month na to, October 5, October 12, October 19, October 26, saka October 9, October 16, October 23, October 30. Diyan ko siya gagawin. Yan yung Magic 8. So, yan, Monday, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Itetest ko siya. Itetest ko yung ganyan. Halimbawa lang, ngayon ay October 5. Bale, eto na, okay na. Yan. Okay na, hindi na siya umikot. Eto ka na. Yan na yung IP address mo. Meron na din tayong server. So, go na natin, left click. Yan. Kanina, yung speed ay nasa 30, tapos ngayon, yung milliseconds niya ay 62. Kung nahalata po ninyo, yung download niya ay medyo mahina na. Yan yung sinasabi ko kanina, na kapag mas mababa itong numero, ay mas maganda kasi mas mabilis yung internet. Kung mas mataas naman ito, ibig sabihin mas natatagalan makarating yung signal. Ibig sabihin, medyo mahina yung internet. Yan o. Medyo mabagal siya ngayon. Yan. Kanina, di ba, eto nasa 30 lang. So, ngayon, 62. Mas mataas na yung number niya. So, ibig sabihin, mas matagal maibato yung signal. Ayan lang yung speed ko. Sa ngayon, 1.42. 1.45, sorry. Tapos, yung upload, 1.35. So, ganyan. Eto, balik tayo doon sa sinabi kong technique. Yung tinatawag na Magic 8, yung i-record mo siya, 1.45, type natin, ito, download, sa unang araw, ito, meron ditong 4 na column, 8 rows, 8 columns, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kasi, 8 times mo siya i-record para kukunin natin yung average. Ganun din naman sa upload. So, ngayong araw, yung download mo ay 1.45. Ilista mo dyan. Ayan, 1.45. Yung upload mo naman ay 1.35. Ilista mo. 1.35. 1.35. Yan po. Bale, kompletuhin mo yan. Yan na 8 yan. Bale, 8 days sa loob ng isang buwan. Tapos kunin mo yung average. Kumbaga, average lang. Simple lang yung computations niyan. Halimbawa, bigyan natin ng halimbawa. Sa download mo, halimbawa, next week, lagyan natin ng mga numero, 4.65, tapos, tapos dito naman, 4.90, tapos dito, 3.20, tapos dito, 2.20, then, sabihin natin maganda yung panahon, 4.90, tapos, dito naman, 3.47, tapos dito sabihin natin maulan, medyo may masama yung panahon. So, halimbawa mabagal, 1.20 lang. So, ayan na. Kunin mo yung average niyan. Ang formula ay madali lang. I-add mo yan
And divide by 8. Kasi 8 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subukan natin. 1.45 plus 3.47 plus 4.90 plus 3.20 plus 2.20 plus 4.90 plus 3.47 plus 1.20. Ayan na. Pag na-add mo na lahat yan, na-add mo na yung 8, i-divide mo by 8. Divided by 8. Yan yung average mo. I-round up mo na lang sa nearest, tatlong digits. 1, so 3.10. Okay, 3.10 siya. Ilista mo. 3.10. Ayan na po. Ganun din yung palaki natin. Yan. Yan na, ganun din yung gagawin mo. Same process lang. Kung ano yung ginawa mo dito sa download, yun din yung gagawin mo dito sa upload. Ayan na yung average download mo sa loob ng isang buwan, 3.10. Tapos sa average download mo, ay average upload mo, halimbawa, 2 point something, ganyan. Ayan na po. So, at least, meron ka ng idea kung ilan ba talaga yung ibinibigay sa yung speed ng ISP mo o kaya ng internet provider mo. Tapos, at least, meron kang idea kung nasusulit mo ba yung binabayad mo. Kasi, halimbawa, ang inavail ko, ang binabayaran kong internet speed per month is 5 Mbps. Tapos, yung average na speed na binibigay sa akin, na nakukuha ako, and napapakinabangan ko ay ganito lang, 3.10, ay parang hindi sulit. Ibig sabihin, yung binabayad ko ay parang hindi talaga siya sulit, hindi na maximize. Yan. Kung masyado siyang malayo doon sa kung madami yung gap, napakalayo niya doon sa binabayaran mo, ay hindi talaga sulit yung binabayad mo. So, pwede kang pumunta sa internet service providers mo, o kasi alos lahat naman ng mga internet service providers natin ay merong customer care. Pwede mong tawagan, o kaya kung may actual may actual office o kaya actual shop, pwede ka sa kanilang pumunta para sabi yung yung concern mo. Kasi halimbawa, ipagpalagay natin, papalitan ko, lang po ha, 2.50. Okay, ginawa ko yung strategy, yung Magic 8 na strategy para talaga makuha talaga yung average na internet speed ko in 1 month. Halimbawa, ang naka-avail ako sa 5 Mbps, yun yung binabayaran ko, and ang lumabas na average sa pagtetest ko, sa paggagawa ko, ay nasa 2.50 lang. 2.50 Mbps, yan lang. Ibig sabihin niya is kalahati lang yung napapakinabangan ko, kalahati lang yung nagagamit ko sa binayad ko. Yan po. Diyan mo malalaman. So, isa ito sa pinakamainam na paraan para malaman mo talaga kung ilan yung internet speed mo. Kasi madali lang magbitaw ng salita, madali lang magsabi yung mga internet service providers natin na ayan, ang speed mo ay 5 Mbps, ang speed mo ay 10 Mbps, binibigyan ka namin ng 15 Mbps, 5 Mbps yung internet speed mo, stable yon, etc., at kung ano-ano pang isasabi. So, yan. So, dito sa test na ito, siguradong makakatulong ito na test natin for 1 month. Sundin lang yung Magic 8 para makuha mo yung actual download and upload speed. Napakalaking tulong nito para talaga malaman mo talaga na kung ilan talaga yung totoong internet speed
na binibigay sa'yo. Kung ilan ba talaga yung totoong internet speed na napapakinabangan at na gagamit mo, and kung talagang sulit ba talaga yung ibinabayad mo sa internet service providers mo. So, ayan po. Balik tayo doon. Ito yung ginagawa ko para talaga malaman ko. Bali, ano ko din, shinare ko din sa inyo para makatulong din para maging aware din kayo kung ilan ba talaga yung napapakinabangan ninyong internet speed. Kasi madali lang, syempre naman yung mga internet service providers natin is talagang syempre sasabihin nila mabilis yung internet. Okay yung internet, walang problema. 5 Mbps, stable yun. 10 Mbps, stable yun. And yun talaga yung nakukuha mo. Kung walang test na gagamitin, parang hindi natin alam kung talagang yung internet speed na sinasabi nila ay talagang akma ba sa kung ano talaga yung totoo o yung katotohanan. So eto, napakalaking tulong nito para talaga malaman mo kung ilan. So ayan na. Basta yun lang. Unang-una, dapat walang gumagamit na ibang device, walang ibang naka-open na mga browser sa ibang device sa bahay mo. Kumbaga ikaw lang talaga yung gumagamit ng internet. Next, walang naka-open dyan na kahit anong browsers, like halimbawa YouTube, nanonood ka ng video, wala dyan. Tapos gagawin mo siya dapat ang pinaka-suggested ko ay 2 AM. Okay naman 3 AM, pero kung 1 AM, okay lang naman yun. Tapos dapat, pag inopen mo na tong speed test, naka-open na yan, antayin mo munang tumigil siyang umikot, establish. Tapos, balik tayo doon. Tapos, eto, antayin mong may lumabas dyan na internet server. Dapat meron dyan server. Yan lang. Tapos, pindutin mo yung go. Tapos, follow mo lang yung suggestion ko na Magic 8 dito. Every Monday and every Friday, 8 times. Tapos, ilista mo siya. Pakalista mo siya. Pag natapos mo na in 1 month, kunin mo yung average, yan na. Lalabas na dyan lahat ng details, lahat ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa internet mo. Kung talagang totoo ba yung totoo ba yung kanilang sinasabi na talagang 5 o 10 o 15 Mbps yung nila. Pero naman, sa akin, sa situation ko na 5 Mbps, hindi talaga siya actual na 5 Mbps. Paminsan, nagto 2 Mbps, paminsan, nagto 3 Mbps, nagpo 4 Mbps. Depende na rin, lalong-lalo na isa sa mga nakakaapekto sa internet speed natin ay yung panahon. Lalo kung maulan, saka isa pang nakakaapekto sa internet speed natin, lalo kung gumagawa sila kasi yung mga internet natin, diba, yung Globe, yung PLDT, and yung Converge, etc. ay gumagawa sila ng maintenance run o kaya maintenance check, yan. And marami pang bagay na nakaka-apekto actually sa internet. Lalong-lalo na ngayon na in demand na masyado yung internet dahil nga sa COVID-19, dahil sa pandemic, halos lahat na lang ng mga meeting ginagawa sa Zoom, through internet na lang. And yung mga tao, hindi na lumalabas ng bahay, sa internet na lang ginagawa o sa computer na lang, ginagawa yung trabaho. Syempre, nangangailangan ng internet connection. So, madami na talagang, grabe na yung demand ng internet, internet natin. Actually, ito nga na 5 Mbps noon, ay mabilis talaga ito na 5 Mbps na ito. Pero ngayon medyo hindi na siya sapat itong 5 Mbps. So kung ako po yung tatanungin ninyo ganito, kung ako tatanungin ninyo kung magpapa-install kayo ng internet, based na rin sa sa mga assessment ko and sa actual usage ko, sa actual experience ko, ang isa-suggest ko sa inyo, kung pang bahay lang, kayo lang na family, small family lang yung gumagamit, sabihin natin,
sabihin nating 6 members lang yung gumagamit, kumbaga basta small family lang, 10 Mbps, magpa-connect kayo ng 10 Mbps, okay na yon. Okay na yon. Kung ikaw lang naman yung gumagamit, solo ka lang na gumagamit, as in wala talagang iba, 5 Mbps, okay na po yon. Kung malaking family, kung big family kayo, napakadami ng gumagamit, sabihin natin more than 10 sa loob ng isang family, ang ipakabit ninyo ay 20 to 30 Mbps. Ganon, between 20 to 30 Mbps. Pero syempre, kung meron kang computer shop, tapos yung computer shop mo ay napakaraming gumagamit, tapos mostly mga gamers pa, mga nagmo-Mobile Legends, syempre, mas mataas sa 100 Mbps yung ipakabit mo. So, yun lang. Ako nga, ipapa-upgrade ko ito kasi dito sa amin, small family kami, mga 6 members yung gumagamit. Bale, yung 5 Mbps is kulang na talaga. Okay pa rin, gumagana pa rin, pero paminsan nagahang, kulang na siya. Yun nga, yung recommendation ko pag small family is 10 Mbps. Kasi yung 5 Mbps pang single person na lang yun. So, yun, 10 Mbps, magpapa-upgrade ako. Yun po. So, yun yung, ko ngayon, yung tutorial ko ngayon, yung ma-share ko ngayon, sa pag-detect o pagkuha talaga ng actual internet speed na ibinibigay ng internet service providers natin. So, wag kayong mag-alala, napakarami pa akong i-share tungkol sa computer, technology, laptop, etc. na talagang magagamit and makakatulong po sa inyo. So, yun lang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, pagtitiwala sa kapagmamahal. So, please don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you very much po.